Danilo Gallinari comeback attempt. May asim pa. Bagong nakuha ng Warriors, ang lakas pala talaga. Ano ang maidadala sa Golden State at Cody Martin ang isusunod ngayon? Isang former $45 million Denver Nuggets combo forward ang iniulat na bukas sa pagbabalik sa NBA. Maaaring hindi na kailangan ng Nuggets ang kanyang serbisyo, ngunit baka may ibang NBA squad na subukan ng 36 na taong gulang na sharpshooter na si Danilo Gallinari. Maaaring na-draft si Gallinari ng New York Knicks at nagkaroon ng bahagyang mas mataas na scoring season sa LA Clippers, ngunit sa Nuggets niya nagkaroon ng pinakamatagal na tuloy-tuloy na NBA run. Ang tanong, open ba ang NBA sa pagbabalik ni Danilo Gallinari? Ngayon, tila hindi pa tapos si Gallinari sa NBA kahit pa nagbitaw na siya ng kanyang sapatos matapos ang year 2024? Lagi kong inaasahan yon. Kung babalik ako bilang isang veterano, parang insurance para sa isang franchise. Inamin ni Gallinari, hindi ako gaanong maglalaro at magsisilbi bilang isang makatutulong na presensya. Isa si Gallinari sa mga standout na pirasong bumalik sa Denver sa 3-team trade na nagpadala kay 10 beses na All-Star combo forward Carmelo Anthony sa New York Knicks sa year 2011 season deadline. Sina Anthony, Chauncey Billups, Anthony Carter, Renaldo Balkman, Sheldon Williams at Raymond Felton ay lahat nagmula sa Denver. Ang Minnesota Timberwolves ay nagpadala kay big man Costa Colfo sa Knicks at isang future second round draft pick sa Nuggets, at ang Knicks naman ay naglipat ng center na si Timofey Mozgov, forward na si Wilson Chandler, isang first round pick at 2 second rounders sa Denver. Nag-trade din ng Knicks kina Anthony Randolph, guard Corey Brewer at center Eddie Curry papunta sa Timberwolves. Si Gallinari ang lumabas na standout return piece sa palitang iyon. Isang taon lamang ang lumipas, pumirma siya ng 4 na taon, $42 million rookie scale contract extension at sinundan yon ng $45.2 million extension on year 2015. Sa huli, pumirma siya ng 3 taon, $64.8 million deal with Nuggets sa pamamagitan ng sign and trade sa LA Clippers. Sa loob ng 14 na taong season kasama ang Knicks, Nuggets, Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Detroit Pistons at Milwaukee Bucks mula 2008 to 24, nag-average ang 37-year-old ng 14.9 points, 4.7 rebounds, 1.9 assists at 0.7 steals in 777 regular season games. Technically kasama rin si Gallinari sa Boston Celtics, ngunit hindi siya nakapagsuot ng uniforme para sa kanila habang nagpapagaling mula sa kanyang ACL tear noong season 2022 to 23. Hindi ko sinasabing imposible pero itinuturing ko na mukhang malabo. Habang tumatagal, lalong nagiging komplikado, inamin ni Gallinari ayon kay DeSantis. Para makabalik sa Milan, kailangan kang gustuhin. Kahit noong huling mga taon ko sa NBA, naiisip ko na ang pagbabalik sa Milan. Pero muli, para makabalik, kailangan kang gustuhin. Hindi ito gaya ng gigising ka isang umaga, tatawag ka at sasabihin, "Hoy mga pare, handa na akong bumalik. Gusto nyo ba ako?" Hindi ganoon ang takbo ng bagay-bagay. Anong masasabi nyo sa player na ito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, si Tavion Kinsey ay pumirma sa Warriors nitong araw at ang tanong ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit kinuha ito ng GSW? Si Tavion Kinsey lang naman ay nagdadala ng kakaibang halo ng atletisismo, versatility at potensyal sa pag-score para sa Golden State Warriors, at kahit hindi pa siya kilalang pangalan sa NBA, ang kanyang kasanayan ay eksaktong bagay na maaaring umusbong sa sistema ng Warriors sa taas na 6 feet 5 inches. Na may mahabang galamay at matinding talon, isa siyang eksplosibong gwardiya na mahilig umatake sa loob, magtapos sa fast break at gumamit ng mabilis na unang hakbang upang lampasan ang depensa. Palaging pinahahalagahan ng Warriors ang mga manlalaro na marunong mag-push ng pace at gumalaw ng walang bola, at ipinakita ni Kinsey sa kanyang college career sa Marshall at sa kanyang pag-unlad na mahusay siya sa pag-cut, pag-slash at pagiging aktibo kahit wala ang bola, kaya natural siyang bagay sa tabi ni Stephen Curry at Draymond Green. Ang kanyang atletisismo rin ang nagiging dahilan para maging isang exciting lob threat at makapagbigay ng highlight dunks na nakakapukaw ng energy ng fans, isang bagay na kulang sa guard rotation ng Warriors nitong mga nakaraang taon. Sa depensa naman, dala ni Kinsey ang mga pisikal na katangian para maging matibay na perimeter defender na kayang magbantay ng iba't ibang posisyon.
At bagamat kailangan pa niyang magdagdag ng lakas at ayusin ang kanyang teknik, ang kanyang haba at bilis ay nakakatulong para makontes ang tira, makagulo sa passing lanes at makasunod sa shooters na mahalaga sa switch-heavy defensive schemes ng Warriors. Sa opensa, ipinakita niya ang patuloy na pag-unlad bilang jump shooter at kahit developing pa ang kanyang 3-point shooting, kilala ang coaching staff ng Warriors sa pagpapahusay ng shooting mechanics at decision-making ng mga batang manlalaro, kaya posible siyang maging maaasahang floor spacer sa paglipas ng panahon. Isa pang mahalagang katangian ni Kinsey ay ang kanyang work ethic at leadership experience. Dahil isa siyang 5-year player, naging leader sa Marshall kung saan na-develop ang kanyang maturity, disiplina at kakayahang humarap sa pressure. Ang Warriors ay nasa yugto ngayon ng pagbabalance sa kanilang mga veterano at kabataang talento, at swak na swak si Kinsey bilang isang masipag na manlalaro na sabik patunayan ang kanyang sarili at matuto mula sa mga future Hall of Famers. Ang kakayahan niyang magbigay kontribusyon sa maliliit na paraan tulad ng energy minutes mula sa bench, matinding depensa o pag-cut ng tama ng walang bola ay nagdadagdag ng halaga sa kanya kahit hindi siya pangunahing scorer. Sa mas malawak na pananaw, si Tevion Kinsey ay kumakatawan sa isang low-risk, high-upside type ng manlalaro para sa Warriors. Kapag na-develop niya ang shooting at consistency, maaari siyang maging versatile two-way wing na magbibigay ng dagdag na depth sa roster at babagay sa motion offense at team defense ng Warriors. Kahit sa limitadong minuto, ang kanyang atletisismo, energy at kahandaang maglaro sa loob ng sistema ay magbibigay ng spark para sa Golden State. At kung mabibigyan ng tamang pagkakataon, may kakayahan siyang maging bahagi ng rotation na akma sa kultura ng Warriors na nakabatay sa movement, depensa at unselfish play. Ano sa tingin nyo sa bagong player ngayon ng Warriors, mga kaibigan? Sa ngayon, mukhang may isa pang manlalaro sa isip ang Warriors na nais nilang idagdag para sa kanilang bench depth. Interesado ang Golden State sa free agent wing na si Cody Martin, ayon sa ulat ng NBA Insider na si Jake Fisher. Isa pang pangalan sa listahan ng Warriors para sa mga target sa bench, ayon sa mga source, ay si Cody Martin, papasok sa kanyang ikapitong NBA season. Nakakatanggap ang veteranong swingman ng interes mula sa maraming playoff teams ngayong tag-init, ngunit sinasabing naghihintay siya upang makita kung ang oportunidad kasama ang Golden State ang magiging pinakakaakit-akit na option o mas mainam na hintayin munang magsimula ang season at tingnan kung anong mga oportunidad ang lilitaw matapos magsimula ang mga training camp, ayon ni Fisher. Mukhang naghihintay ang Golden State sa pagtatapos ng Jonathan Kuminga saga bago simulan ang pagbuo ng kanilang roster. Kapag nangyari iyon, muling binigyang diin ni Fisher na malamang nahahabol ang Warriors sa iba pang mga end of the rotation na piraso. Nauna na naming naiulat na sina Seth Curry at Malcolm Brogdon ay mga kandidato para sa isang roster spot ng Warriors matapos maresolba ang sitwasyon ni Kuminga at makumpleto ang tatlong nabanggit na signings. Sa ngayon, kailangang maghintay at manood ang Dub Nation. Ano sa tingin nyo sa agresibong galaw ngayon ng Golden State, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.